All right. Hi, everyone. Welcome to our webinar session. And this is your chance, of course, para mas marami pa kayong matutunan when it comes sa mga subjects na lalabas or possible na lumabas to your college entrance exams. I'm Nicole. I'm part of KIPAP. And for today, mag-start na tayo. All right. Hello sa mga pumapasok pa lang sa live natin. Feel free to comment down below if ever may mga questions kayo later on. If may mga gusto kayong i-share sa live natin or if meron kayong gustong concern na sagutin ng instructor, pwede nyo din siyang i-comment or i-chat sa ating chat box ng Zoom. Okay. Now, let's start the free UPCAT review day 6. Para sa mga nakapunta or naka-attend sa ating day 1 to 5, congratulations for learning a lot. You made it to day 6 and mas marami kayong matututunan. So here at Keep Up Learning, pwede kayong matuto at your own pace. Meron tayong more than 80 lecture videos. Meron tayong line-up ng elite na instructors. Very affordable din ang price natin and the materials are created by the best. Okay? So, sure naman tayo dito sa mga materials natin because marami tayong mga items dyan na pinili talaga namin na makakatulong sa inyo whenever you're preparing for the college entrance exams. Okay? So here at Keep Up, you learn from our lectures at your own pace. So meron tayong replayable at reviewable na content at the comfort of your own homes. Kasi syempre, di ba, back then, ang hassle na kailangan laging on-site kapag nagre-review tayo. Pero with Keep Up, you can learn at your own pace. So we also have more than 80 na lecture videos. Meron tayong comprehensive library of high-quality video lectures. Para mas madali niyong maintindihan yung mga topics, sinigurado namin na yung videos natin is talagang maganda yung quality. So ito yung ating mga instructors. You can master the topics with our elite lineup of instructors through live discussions. Meron din tayong open chat line. Pwede kayong magtanong if meron kayong mga hindi maintindihan or if meron kayong mga concerns on certain areas or on certain topics. Okay? And then, we also have here yung price natin sa traditional review program. Usually, di ba, 15,000 pesos. Bakit? Kasi meron kayo kino-consider on-site na transportation allowance, yung mga food allowance, dorm allowance, and then yung review program pa, since on-site nga siya, mas magastos. Pero with Keep Up Learning, for only 5,999 pesos. Ayan, very affordable. Pwede kayong matuto. And meron din tayong mga discount, no? For example, naka-attend ka sa ating webinar sessions, pwede kang makakuha ng discounted price which is 3,999. Okay. Yung modules natin are created by prestigious University of the Philippines organizations. We have here materials created by the best ng UP Math Club, UP Applied Physics Society, UP Chemical Society, and UP DOST Scholars Association. So now, keep up with Keep Up Learning. Recording in So kagaya progress. ng na-mention ko kanina, all you have to do is to scan the QR code that is flashed on our screen right now and enroll na sa bit.ly/kipapsets. For only 3,999 pesos, grabe diba, sobrang affordable niyan. And konti na lang ang slots namin. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-enroll, grab this chance and opportunity na mas marami pang matutunan and mas marami pang makuha na information when it comes to what you need for college entrance exams. So now we will be having our next instructor. She's actually a part-time SHS and college faculty under Department of Filipino at De La Salle University, Manila. Master of Arts in Philippine Studies at De La Salle University, Manila. Outstanding Master's Thesis of Filipino Department. May Bachelor of Secondary Education major in Filipino at Philippine Normal University, Manila. And licensed professional teacher din po ang ating instructor today. We have Ms. Renil Doy M. Tayone. So, good. Hello guys! Hi! So, share ko lang yung screen ko. So, here. So, kita naman yung aking screen. So, let's start our discussion for today. Again, ako pala yung Filipino instructor para sa college entrance test na inahanda ng Keep Up Learning.
Hindi ko alam bakit may nagsusulat. Hindi po ako ito. Sino po kaya ito? Wait lang, yan. Okay. So, ang di-discuss natin for today ay divided into two part, language proficiency and then also reading comprehension. Pero nandun muna tayo sa Filipino. So, medyo mahaba-haba yung discussion natin. Though na pwedeng sabihin natin na um, pwedeng sabihin natin na itong mga dinidiscuss natin for today ay dinidiscuss natin for today ay medyo alam nyo na kasi kung for example, Filipino talaga yung wika, salitang ginagamit nyo sa araw-araw, especially mas nagiging madali na siya dahil sa technology. Pero iba pa rin kasi dito pagsasagot kayo sa college entrance exam, which is mas formal na paraan ng pagsagot ang hinahanap natin. Okay? So, though na sinasabi din natin na sabi nga ng Komisyon ng Wikang Filipino, na nagbabago ang wika, totoo po iyon. Pero dito, titingnan natin kung ano ba yung mga bagay na tinatanggap natin pagka nagbabago at ano din yung mga salitang ah, hindi natin, kailangan pa rin natin panatilihin. Okay? So, let's start. So, before anything else, bibigyan ko muna kayo ng tip, no? Kasi medyo tricky yung language proficiency and then reading comprehension, especially kung na-take nyo yung mock test na prepare namin. Pero usually, kala mo yun na yung sagot, pero hindi pa pala. So, meron lang kailangan nyo lang matandaan. So, meron tayong 4 to 5 choices. So, ang gagawin doon, first, i-eliminate mo yung sa tingin mong hindi related or sobrang layo dun sa tanong. Okay? Or pwede ding basahin mo muna lahat, baka all of the above yan, or depende din sa tanong, baka sinasabi doon, except one or maliban sa isa. So, um, yun yung parang pinakatinitingnan natin. And then, through that, pag nakapag-eliminate ka na, pag naintindihan mo yung question, dun ka lang mag-a-analyze ng mabuti. Ano yung sasagot dun sa tanong mo? So, yun yung first na ituturo ko sa inyo. Pero syempre, yung ibang part dito, mas maiintindihan nyo kapag nag-enroll kayo sa Keep Up Learning. Kasi doon talaga, nag-prepare ako ng mga videos, nag-prepare kami ng mga videos para ma-elaborate namin ng mas comprehensive at mas detailed yung mga lessons na makakatulong sa inyo. Especially sa UP, College Entrance Test, malaking part yung Filipino. Uh, Filipino language proficiency and reading comprehension. Okay, so let's start our discussion for today. So una, mangyari by blank mo ang luha sa aking mga mata at blank mo sila ng iyong kasiyahang taglay. So, very confusing tong part na to, no? Ano nga ba ang pinakatama? Pero sa inyo, sige, anong sagot na pwede ninyong makita dito? Ay, sorry. Okay, so ang sagot na pwede nating makita ay yes, pahirin. Ang sagot. Why? Kasi ginagamit natin yung salitang pahirin para pag-alis. Okay? O alisin mo halimbawa, alisin mo yung luha, tapos mula doon, saka mo lang papahiran. Para pag inalis mo yung luha, ano yung papahid mo? Pero minsan, ginagamit din siya sa abstract. Okay? Halimbawa, pahirin mo ang mga malulungkot na bahagi ng iyong buhay at pahiran mo ito ng pag-asa. So, pwedeng ganon ang paraan ng pagpapaliwanag. So, dito, mangyari ba'y pahirin, alisin mo yung luha sa aking mga mata at pahiran mo ng kasiyahang taglay. Okay? Sige. Sunod. Pangalawa, blank, nagawa ba akong mali kaya mo ako iniwan? Blank, ba ako dapat baguhin sa akin? Ano? Bakit? Sige, anong sagot ninyo? Okay? No, medyo may alam na kayo dito. Naka-zoom in po ba yung PPT ninyo? Naka-zoom in. Parang normal lang naman yung
Meron po bang problema dun sa aking PowerPoint? Or okay lang siya? See? Okay. Sige. So, let's start. Let's proceed. Yes. Una. So, una, may nagawa ba akong mali kaya mo ako iniwan? Mayroon ba akong dapat baguhin sa akin? So, dito, may, sinasabi mo lang naman, parang una titingnan mo rin naman kasi, um, kung maganda ito, pakinggan sa tenga. Okay? Yun yung isa din sa technique na pwede nating magamit dito. So, pagka maayos pakinggan sa tenga, tapos titingnan mo rin siya kung ano yung pinaka-appropriate. So, mayroon, kasi sinasabi mo, pag meron ka, so, meron ba akong dapat baguhin? Ikaw mismo, nagbibigay ka ng sarili mong ah, um, pag-unawa doon sa isang bagay. Okay? Sige. Sunod, ito, ikatlo, blank ang dalawang guro sa paaralan. Sige, anong sagot? Yes, okay. So, good, no? Magkasing husay. Bakit? Tandaan po kasi naghahambing ka, nagko-compare ka ng dalawa. Hindi pwedeng husay lang. Hindi pwedeng mahusay kasi dalawa yan. Hindi sobrang husay kasi ang sobrang husay, ginagamit mo na siya more than 3 and above. So pagka hinahambing mo lang po dalawa, pwedeng positive or pwedeng negative, dapat magkasing o kaya pareho yung mga ganon. So yun yung ginagamit natin. Sunod, ayan, yun pala. Ikaapat, masayang blank ng bundok ang mga magkakaibigan noong Webes. Anong sagot sa ikaapat? Okay, good. Ang sagot ay yes, tama yung yung paliwanag ni Renz, no? Kasi po ay past tense. Tama. Masayang umakyat ng bundok ang mga magkakaibigan noong Webes. So, dapat maintindihan mo rin yung ang pinaka ang tawag diyan perpektibo, past tense, imperpektibo, nangyayari pa rin at kontemplatibo, mangyayari pa lang. Kaya umakyat, past tense, umaakyat, imperpektibo, and hindi siya pwede, kakaakyat, mangyayari pa lang. Okay? Yung aakyat, hindi yan bahagi. So, tama yung A. Sunod. Pinaglaban blank, Sandra, Dina at Bon ang karapatan blank na makuha ang pribilehiyo sa trabaho bilang manggagawa. Okay, ano ang sagot? Okay. Okay, C. Bakit C ang sagot natin dito? Dahil, okay. C. Yes, tama. Plural o marami. Tama. Huwag kayong malilito dito, no? Minsan kasi, yun yung paalala ko, no? Dahil nga palagi na natin nasanay tayo sa social media pag nakikipag-usap na parang normal lang, nakakalimutan natin yung mga ganitong bagay. Ito yung mga kahit yung sinasabi ko, kahit ng wika ay nagbabago, ay dynamico, pero yung mga ganito, ito yung mga dapat na pinapanatili. So, ginagamit natin yung nina kapag ka dalawa o higit pa. Okay? Tapos, dahil ganon, Nina, syempre, consistent tayo dun sa susunod na bahagi nila. Hindi pwedeng niya, kasi yung niya, isa lamang ito. So, ganun ang dapat laging titingnan natin sa pagpipili. Okay, good. Ika-anim. Ay, ikapito. Anong uri ng tayutay ang pahayag na mabilis tumakbo ang oras kaya kailangan mo nang tapusin ang gawain? No, medyo dito na tayo nagkakalituhan, no? O, iba-iba, no? Parang A po, no? Parang B or C, hindi na iba-iba. Ayan. So, dito, ang pinakaangkop pong sagot ay D. Okay? Bakit D? Kasi yung simile, hinahalin tulad mo. Totoo naman, no? Paghahalin tulad sa isang um, tao, isang bagay. Halimbawa, um, tila isang anghel ang kagandahan ng aking ina. Okay, ganon. Yung metapora naman, literal mong inihahambi. Halimbawa, si Michael ay kayod kalabaw sa pagtatrabaho. Yun, sinabi mo directly. Okay? Pero ang
Ang oxymoron naman, ibang bahagi naman ito, parang pinaghahambing mo yung dalawang magkaibang ideya, yung tuwa at lungkot, init at lamig. Pero ang personification kasi, yung isang bagay or isang abstract, parang ginagawa mo siyang pandiwa. Kaya tingnan mo, oras, halimbawa, itong oras, mabilis tumakbo ang oras. Eh, di ba sa literal na pagpapakahulugan, hindi naman tumatakbo ng literal yung oras. Gumagalaw lamang yung oras, pero hindi ito yung literal na tumatakbo talaga sa daan. Okay? Nagigets nyo ba yung paraan? Na-skip po ng number 6. Na-skip yung number 6. Okay, hindi naman parang na-skip ang number 6. Okay? Yung number 6 po ay hindi ko na-gets. Okay. Sige, tapusin ko lang tong pangpito kasi manapunta tayo dito. So sa mauna, dito muna tayo sa ikapito, mabilis tumakbo ang oras kaya kailangan mo nang tapusin ang gawain. So parang yung sinasabi ko po, personifikasyon kasi yung mga bagay o yung mga pwedeng sabihin natin mga abstraktiko, binibigyan mo siya ng buhay, nagiging pandiwa ito. Kaya dahil doon, nasasabi natin, mabilis tumakbo. Okay? Sige, sunod. Okay, balik naman tayo sa number 6. Ito ba? Tama ba ako? Yung 6 po, iba yung question sa mock test sa slide. Saang 6? Hindi, hindi ko wala pa yan. Baka siguro na pagbaliktad. Na pagbaliktad po ata. Ito ang sunod. Mamaya, tingnan natin. Hindi, parang nagtataingang kawali siya noong. Okay. Parang nagtataingang kawali siya nung inutusan ng kanyang magulang. Ito po yung question po sa number 6. Doon sa binigay sa inyo. Okay? O sige, pero dito, sige, para dyan sa, pwede ko na lang ipaliwanag yan. Parang nagtataingang kawali siya nung inutusan ng kanyang magulang. Ito pa rin ang pagpipilian. Ano ang sagot? Simili ba? Bati doon sa paliwanag ko kanina, simili, metapora, oxymoron, or personification? Okay, good. A. Bakit A? Okay, A, kasi hinahalin tulad mo. Okay, alam mo may mga, ano yan keywords kung tawagin. Yung parang, tila, ayan, no? Yun yung mga ano, kasing, ganon. So, para pag may mga ganong salita, automatiko po iyan, ito ay simile. So parang nagtataingang kawali siya. Ano ba yung ibig sabihin nagtataingang kawali? Yung palang problema, no? Anong ibig sabihin nagtataingang kawali? Nagbibingi-bingihan. So pagka nagbibingi-bingihan ka, parang nagbibingi-bingihan ka sa mga inutos ng iyong magulang. So simile iyon. Hindi siya metapora. Kasi pag metapora, sinabi mo directly na, halimbawa, si Maria ay nagtataingang kawali noong inutusan ng kanyang magulang. Walang salitang parang, walang salitang tila. Direktang mong sinasabi. Hindi naman din ito personification. Kasi wala kang ginamit na gamit or ano pang paghahalin tulad. Okay? Sige. Nakuha na po ba yung bahaging ito? Okay na tayo? Okay. Sige. Sunod. Sure. Ito naman ang ikawalo. Anong uri ng tayutay ang pahayag na maraming nagkakagusto sa kanya na kababaihan kung nakatalikod? Okay? Sige. Bakit? Ba't pang-uyam? Ano yung Ingles ng pang-uyam? Okay, sarcasm, tama. Irony ang tamang pagpapaliwanag dito, no? Kasi hindi, tingnan mo dito, parang yung sinasabing ginagamit mo yung pang-uyam kapag ka nanlalakit ka. Mockery yung ginagawa, no? Sarcasm. So parang marami nagkakagusto sa kanya kung nakatalikod. Ibig sabihin, hindi gano'n na literal na nagkakagusto sa kanya yung mga kababaihan. Kasi pwedeng may sinasabi dahil sa kanyang physical na kaanyuan or pwede sa kanyang mga ugali, pero karaniwan yun, tinitingnan natin sa physical na kaanyuan.
Okay? Yung senekdoke ay ginagamit naman yan kapag mga tunog, halimbawa tweet-tweet ng ibon. Okay? Sunod, yung onomatopeia. Yung onomatopeia naman, ginagamit naman, hindi, paumanhin. Yung senekdoke pala, yun yung ginagamit natin ng pangkalahatan. O, halimbawa, pangkalahatan. Halimbawa, hindi ka maaaring tumapak sa aking pamamahay kailanman. O, ganoon. Okay? Hindi kita mapapatawad kailanman. Yun yung mga senekdoke. Yung onomatopeia, ginagamit yan yung mga tunog. Ha? Na mga gamit, yung tweet-tweet ng ibon, yung pagka mga ganun na ating paraan ng ng tayutay. Okay? So, pang-uyam, ito, yung sinasabi natin. Yung tanong retoriko, dito naman, parang nag-iiwan ka ng paalala sa tao. Halimbawa, um, um, sunod-sunod ang patayan na nangyayari sa buong mundo. Kailan kaya muling magkakaroon ng kapayapaan sa bawat isa? Ganon. So, mag-iiwan ka ng tanong. Tapos yung tanong na yon, hahayaan mo yung tagabasa mo o tagapakinig na paisipin siya kung anong aksyon or ano yung mga mahalagang detalye na dapat nating ah, malaman. Okay? Yes, tanong na walang exact answer. Yeah, oh, yun yung pinaka-idea nun. Pero dapat yung tanong dito, retoriko, nagbibigay siya ng ah, malalim na ideya doon sa ating mamambasa at na mga nakikinig. Okay? Sige. So, gets na po ba tayo? Sige. Sunod, pang-uya. Ito naman. Doon naman tayo, paulit. Okay, sige. Doon tayo sa senekdoke. Yung senekdoke, uulitin ko, ginagamit po yan muli kapag pangkalahatan. Halimbawa, hindi ka maaring tumapak sa aking pamamahay kailanman. Okay? O hindi kita mapapatawad sa mga susunod pang hindi kita mapapatawad kailanman sa iyong gagawin. Ganon. O hindi ka maaaring makatapak sa aking pamamahay kailanman. So, pangkalahatan yon. Yung onomatopeia, ginagamit yan sa mga tunog. Halimbawa, ang tikatik ng ulan ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasamang alaala noong bata pa siya. Okay? So, ganoon yung mga nakikita. O, tuwing nakakarinig siya ng lindol, nagiging sanhi ito ng pagkatakot sa kanya. So, mga ganong pagkakataon. Yung pang-uyam or irony, kumbaga, hindi parang sarcasm ang dating nung ideyang sinasabi. Tapos, yung tanong na retoriko, dito naman po ay walang exact answer. Magbibigay ka ng question doon sa mga tao, papaisipin mo sila, dapat yung ibibigay mong pag-iisip sa kanila ay magpapalalim ng ideya. Okay? Sige, gets na tayo, no? Okay. Sunod, maraming pera, makapalang bulsa, walang pera. Yes, ito ay good. Butas ang bulsa. Okay? Pag sinabi mong sukat ang bulsa, ang ibig sabihin nito magaling magtago, magaling mag-ipon ng pera. Okay? Butas ang bulsa, ibig sabihin walang pera. Sunod, malapad ang papel, meron din yan, no? Parang maraming hawak, no, na mga bagay. At sunod, kahiramang suklay, ito naman kaibigan. So, tingnan nyo ha, mag-eliminate muna tayo dito. Yung C at D, hindi siya direkta na nagbibigay ng kahulugan doon sa tanong. Pero yung sukat ang bulsa at butas ang bulsa, pag inanalyze mo mabuti, baka malito kayo. Pero pagka nalaman mo yung kahulugan niya, malalaman mo na, ang sukat ang bulsa, ibig sabihin, marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-save ng money. Okay? So, yun yung idea niya. Sunod, sa sawikain, ano ang kasing kahulugan ng asal hudas? Okay? Ang sagot ay ahas. Okay? Tama yun. No? Mag-eliminate muna tayo. Una, C, wala pong sawikain na kuwago. No? Nagpagulo lang yan. No? Tinadagdag ko lang yan para masabing lahat ay may kahulugan ng hayop. So, yung ABC, sawikain yan, lahat po yan negatibo. Oo.
Karaniwan ginagamit ang mga hayop sa wikain para sa negatibong pagpapakahulugan. Ang buhaya ay budol mo tayo sa baboy. Baboy, sinasabi dito, masama ang ugali o kaya hindi malinis sa katawan. Okay? Ang buhaya naman, medyo pamilyar na kayo dyan. Ah, na-confuse kayo sa buhaya at ahas. Ang buhaya, mas ginagamit siya sa mga kurap na tao. Okay? Sakim, yes. Pero mas nakikita yung buhaya sa mga official, mga politician. Okay? So, pag yun din kailangan medyo alam nyo rin yung mga ganong pagkakataon. So, ang ahas, ito, medyo gamitin din ng ahas. Yung mga ahas, taksil. O kasing kauhulugan, ahas at asal hudas ditong pagkakataon. Okay? Buwaya, sakim. Oo. Sakim, karaniwan pinipakita yan, mga sakim sa pera dahil mga politician ang laging binibigyan natin ng pagpapakahulugan. Sunod, lumaking maselan sa pagkain ang batang mayaman. So, tukuyin ang kasing kahulugan ng may salungguhit na salita. Tingnan natin. Okay? Una, titingnan muna natin anong sagot. Maselan, no? Kailangan natin mag-eliminate. So, pagka titingnan mo lahat, hala, parang magkakatulad siya, no? Parehong mga hindi positibo yung pagpapakahulugan. So, lumaking maselan sa pagkain ng batang mayaman. So, titingnan natin, may pagkain. Pwede ba yung salitang pagkain, yung pagkain dun sa magulo? Parang hindi, no? So, pwede nating eliminate yan. A, B, C, so matakaw, medyo ano no, pag hindi mo alam yung salitang maselan, baka maisip mo, magasto sa pagkain, pwede, kasi lalo nang nilagyan mo ng batang mayaman. Pero, ang pinaka talagang makukuha mo dito ay, pag alam mo yung kahulugan niya, mapili ang tamang sagot. Okay? So, yun ang mga makikita natin dito. Don't worry. Ito yung mga pinapakita ko dito nung nag-search ako ng mga sample ng mga vocabulary. Ito yung mga binigay nilang halimbawa. So, most likely sana makita din natin ito doon sa inyong pagtitake din ng exam. Sunod, sakto sa ulo ni Lolo Mario ang sambalilo na bili para sa kanyang kaarawan. So, ano ang sagot? Okay? Oh, medyo may ano na, no? Clue. Sakto sa ulo. Okay? Pwedeng kapote. Oo. Kumot, no? Kumot. Hindi siya pinakasakto, no? So, yung B, eliminate na natin yan. Kapa, hindi din. No? Eliminate. Pero ang pinakasakto dito, ang pinakaangkop ay sombrero. Okay? Ang sombrero po, yan yung parang ginagamit, di ba, na mga magsasaka, no? Na paraan ng sombrero. Sunod, dito ka lang makakapasa, okay? Sige, sunod. Napukaw ang damdamin. Anong kahulugan yan? Okay. So, dito naman, nagtaka ang damdamin, natago ang damdamin, nakuha, nagulat. No, parang tinan mo, ito very confusing din siya pag-iisipin mo sa unang tingin, pero ang pinakatamang sagot diyan, hindi naman kasi pag damdamin na wala ito din ang kailangan ninyong tingnan. May pagkakataon na sa vocabulary wala siyang sentence. So, yan lamang, phrases lang, minsan nga salita lang, tapos tutukuyin nyo yung kahulugan niya. So, dito, very tricky yan. Kung hindi mo talaga alam yung word, kung hindi ka exposed dun sa word, hindi mo siya masasagutan. So, pag-iisipin mo lahat, o magkakatulad lang yung word na yan. Pero, ang pinakatamang sagot dyan ay nakuha ang damdamin. Okay? So, yon. Nakapupukaw at nakapupukaw, nakapupungaw, nakapupungaw, pungaw, pungay, nakakapungay ata yan kakapungay ng mata. Yun ata yan. Ang, ang explanation, nakapupungaw, nakapupukaw ang pinakatama. Or baka pwedeng kinukonfuse lang kayo doon sa test. Napupungaw ako sa'yo. Hindi ko,
titiyak pero napupungaw. Pag na kung ganyan, based dun sa context niya, pwedeng nahuhumaling siya, attractive siya sa'yo. Yun yung pinaka nakikita kong halimbawa. Okay? Sunod, sa manlulupig, di ka pa sisiil. Anong pinakalapit na sagot? Okay, good. Dito naman, di ka pa sisiil. So, karaniwan, naririnig natin to, hindi complete yung sentence niya, pero ay naririnig natin to sa ating lupang hinira. So, mapagtaka, di ka pasisil. Kasi dapat maintindihan mo rin, ano yung pasisil, hindi ka magpapahuli. Okay? Ang magpapahuli, mapagtataka, mapagtataka, hindi pasok sa context. Mapagkalunos, hindi din. Mapag-asam, hindi. So, dito, mapagsamantala yung pinakalapit. Sa manlulupig kasi ginagamit din yung mananakop na word eh. Pero medyo, minsan, hindi naman directly na yun yung binibigay din nila doon sa choices. So, pinakamalapit ay ang mapagsamantala. Sunod, okay, ito naman, ibang set na tayo. So, okay na po tayo dun sa first part. Meron ba kayong question before we proceed to the next part? Okay naman? Okay, so dito, next naman ay ang piliin ang pinakawasto at pinakaangkop na bersyon ng mga salita o pariralang nakasalungguhit. So, sa, it- ah, sa taas, paano ba sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? Ano ang tamang sagot? Kasi paano ba sa Bataan? So, hindi siya maganda pakinggan, no? May pagkakataon na pwedeng tama, pero may pagkakataon na hindi. So, kailangan yung isipin, intindihin nyo, paano ba sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? So, titingnan natin yung choices kung merong mas better. So, A, kung kailan ba sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? Pwede, pero tingnan nyo ha, sinasabi ko, medyo tinitingnan din yung gramatika dito, yung grammar. Kasi hindi po tinatanggap, yes, kailangan ay kailan. Hindi pwedeng kailan. So kahit pwede yung sentence, pero hindi siya grammatically accepted, hindi siya tatanggapin. Okay? Especially kung sa magte-take tayo neto sa mga entrance exam. Sunod, tuloy ba kayo sa Bataan? Dahil may paparating daw na bagyo bukas, so pwede yung B. So sunod, saan ba ang Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? So bakit hindi pwedeng C? Okay, mas appropriate ang B and also mali din ang spelling sa C. Dapat saan ba ang Bataan? Okay? So medyo tricky din 'yon. And then, last, huwag na sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas. Ay, hindi naman pwedeng diktahan mo kasi ang statement niya ay patanong. Okay? So, kung ang statement niya patanong, hindi mo pwedeng diktahan. So, ang tamang sagot ay, tuloy ba kayo sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? Oo, yeah, of course, malabo din yung context. Pag alam mo sa sarili mong malabo din yung context, i-eliminate mo na rin yung sa choices mo. Okay? Ika-anim, huwag na natin silang hintayin umuwi dahil kakakain na sila. Anong ang pinakatama? Okay, ang titingnan natin. So, huwag na natin silang hintayin umuwi dahil sagot nyo A. So, dun dahil sagot nyo A, dun tayo mag-start sa last. Huwag na natin silang hintayin umuwi dahil makakakain na sila. So, hindi yun ang pinaka-appropriate. Ikatlo, letter C, nikain na sila, no? Minsan ginagamit natin 'yan, no? Na nikain na sila. Pero usually sa mga province, pero hindi natin kinakain ng tao. B, nakain na sila, hindi din pwede, no? Yan din ginagamit. Ito mas ano sa province. Ang pinakatama ay kumain na sila. Okay? Kasi past tense na yung ay ang pinaka-appropriate din dun sa sentence. Mm. O, kinain ko na sila. Totoo, yun yung ano, yun din yung ano na maling context na encounter natin.
Ah, 17. Sinabi ba nila sa inyo kung meron pa tayong pupuntahan? Anong sagot? Okay. So, A ang sagot natin. So, bakit eliminate natin ang C at D? Automatic. Kasi mayroon dapat. Hindi pwedeng meron. Again, kahit nagbabago ang wika, pero kapag ka sa mga college entrance exam katulad na ito, dapat sinusunod po natin yung formal. So, eliminate at C and D. A and B na lang. Tingnan natin kung ano yung mas maganda pakinggan sa tenga. Sinabi ba nila sa inyo kung mayroon pa tayong pupuntahan? Much better. At okay yung A. So B, sinabi ba nila sa inyo kung mayroon tayo pang pupuntahan? So hindi siya ganon pinaka-appropriate doon sa sentence natin. Okay? So mas nauuna yung um, pandagdag na salita na mayroon pa o kaya mayroon din, mayroon daw. So doon natin nilalagay, tapos saka lang yung panghalip. Ganon lagi ang. Of course naman, may possible naman na ganyan ang lumabas sa UPCAT. Um, Based din doon sa mga nakikita kong example, din doon sa mga feedback na nakikita natin. Okay? Pero hindi pa kasi yan eh. Meron, kumaga, marami pang pwede ninyong ma-encounter kapag, syempre, pinanood nyo nga yung lecture videos natin. Yan, yang daw raw din rin ng at ng, if did doon sa ating mismong recording videos. Tapos meron din tayong module. So doon ko siya mas i-detailed at mas ipapaliwanag ng mas maayos. Okay? Mm, sige, ang pinaka-primary na pwede ko lang ibigay sa inyo dyan, ginagamit ng raw kapag nagtatapos sa patinig, pag ang daw nagtatapos sa katinig, ang unang salita. Okay? Pero marami pang exemption yon. So, mas makikita nyo yon kapag sa ibang bagay. Okay, tama yung sabi ni Saldi. Pero meron pa yan. Meron pang ipapaliwanag, lalo na sa daw. Kala mo katinig lang yan, pero meron pang iba. Okay? Sunod. 18. Kailangan ni Roxy na magdesisyon. Ito naman, piliin ang letra ng bahagi ng pangungusap na may mali sa balarila. So, may mga specific lang na naka-underline na word doon sa sentence. Tapos, i-determine nyo kung ano yung nagpamali. So, una, ano ang nagpamali dito sa salitang ito? Okay? Ang B. Dahil dapat po hiwalay ang mag at isa. Okay? Hindi kasi pagka mag-isa, edi ginigisa mo, parang yun yung pag nagluluto ka. So, kailangan may hyphen or tinatawag nating gitling sa Pilipino. Okay? So, yun ang isang kailangan ninyong maintindihan. Merong word na mag-isa. Yung ginigisa mo, yung pag nagluluto ka. Yun. Oo. So, kailangan mong magdesisyong mag-isa para matuto sa buhay. So, yun ba? Kailangan mong magluto. Sunod, araw-araw, nakikipagsapalaran ang mga Pilipino sa pagsakay ng jeep. Ano ang nagpamali? Okay. So, anong wala? Okay. Dito, bakit araw-araw ang nagpamali? Kasi, isa din yan sa mga dapat natin, i-discuss natin yan ng pinaka-detailed. Kapag yung dalawang salitang may kanya-kanyang kahulugan, lalagyan natin ng gitling. Alam mo, isang salita, araw, may kahulugan yan. So, lalagyan natin ng gitling. Tapos pag inuulit mo rin, araw-araw, may gitling ito. So, yun yung wala dito. Dapat may gitling. Hindi yung pagsakay. Kasi tama naman yung pagbabaybay ng salita dito. Sunod ay ang nang. Tama yung nang na maiksi dito. Kasi, dito makikita natin ang nang na yung kasunod niya ay pangalan lang. Ginagamit mo yung nang na mahaba bilang isang pandiwa. Okay? Sunod. Sunod.
Magdesisyon talaga yon. Medyo nakita ko ang typo sa part na yun. Pero kasi pag ititingnan mo directly at i-analyze mo mabuti, ang pinaka-obvious na mali doon ay mag-isa. Okay, yun yung dapat nating makita at mas ma-obvious doon. So, 20, walang magandang ibubunga ang paghihiganti sa kapwa. So, dito, walang, okay lang naman, magandang ibubunga ang pwede, paghihiganti, okay lang sa kapwa. Wala tayong kailangan baguhin, kaya ang tamang so may pagkakataon naman na hindi natin kailangang ipilit na maghanap ng mali. Okay, so yun lang ang ating discussion for the day. So meron pa kayong question before we have a 10-minute break? Okay naman ang ating discussion? Of course, no problem. So I'll play the video lang. Alright, I believe madami kayong natutunan, guys, and sure ako na mas marami pa kayong matututunan later on. Pero ngayon, chill muna tayo. Let's have a 10-minute break, no? And habang nag-enjoy kayo sa break nyo, may share lang ako, okay? So, we have a discounted price po for Keep Up Learning College Entrance Test Review, which is 3,999 pesos na lang. Alam nyo, ang original price talaga namin is 5,999. Pero dahil very special kayong lahat na umaattend dito sa ating webinar session, sa ating Zoom meeting, ayan. So may discount po tayo na pwedeng makuha. That is for only 3,999 pesos. And all you have to do is to scan the QR code and enroll now. You can enroll at bit.ly/keepupsets. So you can learn at your own pace. Meron tayong more than 80 lecture videos, elite lineup of instructors, affordable po ang ating price dyan. And of course, magaguarantee namin na materials are created by the best. Kung sa webinar pa lang marami na kayong natututunan, how much more, di ba, pag nag-enroll kayo with Keep Up? So, keep up with Keep Up Learning. Okay, sige. We have 10-minute uh, break. So, babalik po kayo 8:12. Okay?
Hello guys! Welcome back! So, nandiyan pa ba kayo? Ready pa kayo makinig? So, let's proceed naman sa reading comprehension o kasanayan sa pagbasa. Okay na tayo? So, dito naman, based dun sa, meron kasi akong friend na nag-take naman siya ng UPCAT din. Ang pinakamahirap daw sa reading comprehension, kaya naman sana nilang sagutin. Pero may times na, for example, na sobrang haba ng babasahin, tapos two questions lang. So, yung pinakaano dito, yung pag-consume ng time. Ano, pag-consume nila sa time para sagutin yung ah, mga questions, no? Tapos paano pa kung for example daw yung mga poem, yung mga tula na medyo mahirap, mga malalalim yung words, kung tawagin nga, malalalim. So pagka ganun, doon sila pinaka nahihirapan. So ang isa sa kailangan nating um, ma-build up talaga dito sa part na to is kailangan nyo mag-practice na magbasa ng mabilis. Yes. Scanning in a sense na of course, naiintindihan nyo yung pinaka-idea nito. Kasi baka malito na kayo na hindi, akala nyo ito na yung sagot. Pero tandaan niyo medyo confusing pa rin yan kapag binasa nyo na yung mga questions and then yung mga choices na akala mo yun na yung sagot pero hindi pa pala. Okay? So, minsan nga kahit yung may mga words na ano sa mga nabanggit ang pangunahing paksa maliban sa. So, minsan no, sa sobrang pag-scan mo, yung word na maliban sa, hindi mo napansin. Kaya ikaw, nalito ka, pinili mo yung pinakamalapit na sagot instead yung except dun sa hinihingi. Okay? Okay. So, iba-iba dito, dun tayo sa first part. Laganap na ang mga aksidente sa motorsiklo sa mga araw na ito. Maraming riders, lalo na ang mga nakababata na napaka mapangahas sa pagmamaneho na parang ang kalsada ay pagmamay-ari nila. Mayroon ding mga nagmamaneho habang may kausap sa kanilang telepono at mayroon ding mga lasing. Ang mga mahigpit na panuntunan laban sa mga ito ay dapat ipatupad upang maiwasan ang higit na aksidente sa mga kalsada. Hihimayin na natin yung ating mga pagpapaliwanag. Okay, una, ano ang akmang pamagat dito? Ito ang mga pagpipilian. Ang mga aksidente sa motorsiklo. A. B. Mahigpit na mga panuntunan laban sa mga pasukdol daskol na mga rider ng mga motorsiklo. C. Ang mga sanhi ng laganap na aksidente sa motorsiklo. D. Pagsagot ng cellphone habang nagmamaneho. At E. Bakit hindi dapat magmaneho ng lasing? Okay? So, ano ang pinakamalapit na pwede natin? Okay, lahat ito, titingnan ninyo, pwede siya. Okay? Meron siyang kaugnayan. Titingnan nyo, lahat to may kaugnayan sa paksa. Related siya doon. Pero kailangan mo i-eliminate yung parang pakiramdam mo, ito lang yung part na binibigay niya. Kasi pag sa pinakapamagat parang pag sa pinakapamagat, ito yung magsa-summarize lahat ng details na meron tayo. Hindi niya sasabihin lang yung isang part na pangyayari doon. Halimbawa, doon sa E, bakit hindi dapat magmaneho ng lasing? Yan is nangyayari doon sa text. Hindi yan yung mismong, hindi dyan umiikot yung text. Nagbigay lamang siya ng example dyan. Okay? Next, D. Pagsagot ng cellphone habang nagmamaneho. Well, part of the issue din yan. Pero hindi din yan yung pinaka-focus. Okay? Sunod. A, B, C. So, doon mo tayo sa A. Ang mga aksidente sa motorsiklo. Parang B10. No? Parang, pwede, pero hindi pa yan ang pinaka pwedeng pasok na pasok. O, tingnan muna natin yung B. So, wag nating tatanggalin pa yung A. So, B muna. Mahigpit na mga panuntunan laban sa mga pasokdol, daskol na mga rider ng mga motorsiklo. Hindi yung B. Kasi nga, wala nga tayong sapat na panuntunan eh. 'Di ba? Nilahad niya nga yung mga problema. Oh, so hindi yan. Pwede pa ang A kasi sinabi niya yung mga aksidente sa motorsiklo. So, tingnan natin yung C. Ang mga sanhi ng laganap na aksidente sa motorsiklo. So, ang sagot, pwede nating A or C. So, ang pinakatamang sagot at pinakaangkop ay ang C. Kasi yung C, ano siya, parang specific siya, direct na sinasabi. Hindi siya bitin, hindi din siya sobra, hindi siya kulang, hindi lang siya isang part ng statement. Yun talaga yung pinaka-ideyang pinapakita dito. Okay ba? Sige, yes.
Applicable kay Papa. Okay, sunod. Ito, 4 items, 42 to 44. Itong image na to ay galing sa Manila Times na um, nung pinost nung January 25, 2024. Sige, bago tayo dito, wala siyang, may mga ganyang part or pagkakataon na lumalabas sa UPCAT, image lamang. Okay? Doon sa image na yon, kayo mag-i-interpret kung anong gustong sabihin nito. Yes, no to jeepney face out. Tama yan. So, kayo mag-i-interpret kung anong sabihin yan, anong mga pinapatungkulan yan, okay? O, idea niya. Sige, anong mapapansin nyo dito sa image bago tayo mag-proceed? Anong klaseng ano yan? Jeepney. Paano yung pagkaka-drawing nila dito? Yes, skeleton, dinosaur. Tama. Dinosaur. Ano bang ibig sabihin kapag dinosaur na? Luma na, no? Oo, old na. So, may mga ganong paniniwala na old na yan, no? Old na. Pero sa kabila na old na siya, dinosaur na, pero tingnan mo yung driver, isa na lang, biyabiyahe na. Tapos nakita mo, di ba? Kahit nakalahat, nakasabit na, pero sige. Pero doon sa ibaba, may nakalagay pa rin na no to jeepney face out. Okay? So, makikita natin dito ang detail. Ay, sorry. So, next. Doon tayo sa 42. Ano ang paksa ng editorial cartoon? Una, A. Hinaing ng mga driver sa pamasahe. B. Ang lumalalang polusyon dahil sa jeep. C. Kasalukuyang kalagayan ng pampublikong transportasyon. At D. Kawalan ng aksyon ng pamahalaan para sa jeepney driver. Okay, sige, analyze mabuti. A. Again, lahat kung titingnan mo, may connected dun sa topic. Pero yung A, hinaing ng mga driver sa pamasahe, pwede, pero hindi yung pinapakita ng image. A, ang lumalalang polusyon dahil sa jeep, hindi din siya pinapakita sa image. C, kasalukuyang kalagayan ng pampublikong transportasyon. Yes. Okay? Pinakita doon na dinosaur na, luma na, kailangan ng palitan. D, kawalan ng aksyon ng pamahalaan para sa jeepney driver. Pwede, pero ang pinaka-appropriate dyan is yung C. Kasi kung titingnan natin mabuti yung mga pinakita doon, yung tinatanong ko kayo, dinosaur, o luma na, hindi na dapat ginagamit. So, mas makikita na kasalukuyan na ginagawa. Yung kawalan ng action, hindi nga, may action nga sila eh. Gusto nga nilang palitan eh. 'Di ba? Yun yung idea. Uy, oo nga no. So, dapat hindi ka mawawala dun sa ganong context. Okay? O, mula dyan, batay alin sa sumusunod ang hindi kaaya-ayang karanasan sa pagsakay ng jeep? A. Siksikan at hindi presko sa jeep. Sige, mga may sumagot na ng D eh. Sige, tingnan natin. A, B, C, D. So, ang sumagot marami D. So, titingnan natin. A, siksikan at hindi presko sa jeep. Tama. Okay? By the way, wag pala malilito ha. Alin sa sumusunod ang hindi. So, minsan sa sobrang pag-scan mo, baka makaligtaan mo yan, ha? So, alin sa siksikan ng hindi? Ayun. So, A, tama, pasok. B, ang pagsakay ng luma at hindi ligtas na jeep. Medyo may pasok din yan, luma. C, ang pagtawag ng driver sa mga pasahero kahit puno na ang jeep. Totoo ito. Pasok din yan. At D, ang pagsabit ng mga babae sa jeep dahil sa kakulangan ng masasakyan. Walang ganong idea. Okay, hindi siya pinigyan ng focus doon. Hindi nga clear yung mukha ng mga pasahero doon. Okay? Pwede siyang maging issue, pero hindi siya yung pinaka naka-focus doon sa picture. Okay? Yes. Ang sagot ay D. 44. Ito, may pagkakataon din na yung question nire-relate din sa kasalukuyang panahon. Bakit mahalaga ang pag-usapan ng paksa sa kasalukuyang panahon? Anong sagot? A. Sapagkat patuloy na tumataas ang gasolina at nawawalan sila ng pasahero. B. Sapagkat sa implementasyon na gawing moderno ang mga jeepney sa Pilipinas. C. Sapagkat nagiging kahihiyan ang paggamit ng jeepney sa mga turistang dumadayo.
D, sapagkat nais na bigyan ng mas maraming espasyo sa kalsada ang mga pribadong sasakyan. Okay, so dito po talaga, hindi lang dapat alam mo yung image, hindi lang dapat mabilis ka magbasa, dapat socially aware ka rin sa nangyayari sa lipunan. So kahit hindi mo siya i-analyze mabuti, alam mo dapat yung sagot. So sapagkat patuloy na tumataas ang gasolina at nawawalan sila ng pasahero, no? Hindi siya. B, yes. Tama, pwede yan. Pero tingnan muna natin yung C and D. Yung C, B kasi sapagkat sa implementasyon na gawing moderno ang mga jeepney. C, sapagkat naging kahihiyan ang paggamit ng jeep sa mga turistang dumadayo. No, hindi po yan. Actually, pinapagamit nga natin yan sa kanila for experience, fun experience. At D, sapagkat nais na bigyan ng mas maraming espasyo sa kalsada ang pribadong sasakyan. Pwede yan, D, pero ang pinakapasok ay ang B. Okay? So, yun ang makikita mo. Dahil nga, ito talaga yung hindi matapos-apos na issue na nangyayari sa atin. Okay. Sunod, ito naman. Oh, proceed naman tayo sa tula. Ayan. Meron ba nakakaalam ng tulang ito? Sa pag-ibig sa tinubuang lupa kahit paano? Na-discuss nyo ba to nung nasa high school kayo? Sige nga, meron bang anong year kung anong dinidiscuss to? Alam ko dinidiscuss ang pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio pagka sila ay grade 8, yung mga ganyan. Oo, kasi pagka hindi, okay, pagka pluma yung libro, ewan ko kung pluma yung libro ninyo, may mga ganun pag galing kayong private school, meron yan, no? Pag-ibig sa tinubuang lupa. Sa museum po, yes, okay. So, nagsulat, Andres Bonifacio. Okay, public lang po ako, okay lang. Grade 8 din po. Okay, sa grade 8 din i-discuss. Parang tinatakal po yata dito yung pagkawala ng bisa ng malalayang kaisipan ng mga manunulat nung panahon po nila. Oo, may part din yun doon. Pero alam ko si Andres Bonifacio nung sinulat niya to, bata pa siya eh. Kaya dito mo nga makikita na si Andres Bonifacio, kahit hindi ganun kataas yung pinag-aralan niya, pero mahusay siya. Okay? Nasulat niya yan. So, etong tanong. Ay, ito, pwedeng basahin na lang natin yung unang 3 talata para medyo mahaba kasi ito. Tapos, diba, para lang din tingnan din natin yung tanong. Okay. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Okay? Ang pinapakita dito, no? Pag-ibig sa sariling bayan. Ulit-uliting mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita't buhay na limbag at titik ng sangkatauhay ito'y namamasid. Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal sa tapat ng puso ng sino't alinman, imbit taong gubat, maralit at mangmang, nagiging dakila at igu inagalang. Tuloy na natin. Pagpupuring lubos ang palaguing hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat, umawit, tumula, kumatha, sumulat, kalakhang diin, ini ay isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inihandog ng mga pusong mahal sa bayang nagupkop, dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito nasakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi? Ay, ito ang inang bayang tinubuan, siyang inang tangi na kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw na nagbigay init sa lunong katawan. Okay? So, yun ang paksa. Okay, ang unang tanong, most likely may ganyang hindi direct na same na tula. Hindi ko maipapangako yan. Pero may ganyang kind of test na magbabasa kayo ng tula, tapos i-analyze nyo mabuti. Okay? So, okay. Una, anong panahon ng pananakop isinulat ang tula ng may akda? Okay. Ito, tingnan nyo, medyo ano lang to, no? Common sense kung tawagin.
Kahit hindi nyo basahin yung tula, pero bakit nyo nasabing A? History based. O sino? Of course, Andres Bonifacio. Okay? Panahon ng Kastila, hindi naman siya panahon ng Amerikano, hindi na si Bonifacio, hindi naman siya yung taon niya, hindi naman siya ganoon na nag-overlap nung panahon ng mga Amerikano. Saka nung sinulat niya yan, bata-bata pa siya. Okay? So, yun yung isang titingnan natin dito. So, very obvious. Pinapakita niya. So, may mga ganung pagkakataon. Kaya tingnan mo, kaya isa din, may pwede din gawin yung tactic. Basahin nyo muna yung tanong bago nyo basahin yung mismong text. Nakakatulong din yon. Okay, paano nakasila? Sunod, anong nangingibabaw na emosyon sa tula? A. Katapatan. B. Kapayapaan. C. Paghihiganti. D. Patriotismo. Okay. Okay. Sige, dito na muna. Tama ang sagot ninyo ay D. Pero pag titingnan nyo yung apat, ano yung obvious na kailangan nyo i-eliminate? Yung walang alam nyo, ay, hindi to ang sagot. Okay, tama. So, good. Buti naman, no? Yan, natututo na kayo, no? B, kapayapaan. Hindi siya tungkol sa kapayapaan. Oo. Okay. Sunod, katapatan. Okay, pwede. A, pwede naman, katapatan sa bansa. C, paghihiganti. Hindi siya, pwedeng may ganong ugali, no? Hey, parang si Andres Bonifacio kasi pwedeng mas gusto niyang ipinaglalaban, nakikibaka. Mas ganun pa ang term, hindi sa paghihiganti, no? Parang hindi yun reflection ni Andres Bonifacio and pati din sa tula, no? Sinasabi niya yung pagmamahal niya sa bayan, no? Pagiging katapat niya. Pero mas makikita nyo dito yung patriotismo. Mas pinaka pasok na pasok siya. Oo. So kahit A and C ay positibo po siya, pero hindi siya pinaka makikita doon sa context na tula. Sunod, alin pinahihiwatig na may akda? Patuloy na paliyabin ang pagmamahal sa inang bayan, ang kasuklam-suklam na ginawa ng mananakop sa inang bayan, utang ng mga Pilipino sa mga dayuhan ng pag-asenso sa hinaharap, at huwag hayaan ng susunod na henerasyon na patuloy na makadena sa dayuhan. Okay? So, hindi ha. Ang tamang sagot ay C. So, tama naman si Andres, no? Patuloy niyo lang paliyabin yung pagmamahal sa inang bayan. Kaya nga tinubu ang lupa Yun yung sinasabi niya doon. B, ang kasuklam na suklam, yung kasuka-suka o hindi mapapatawad na ginawa ng mananakop. Anong mananakop to? Ng mga Kastila sa inang bayan. C, very obvious kasi positive yung nito, utang ng mga Pilipino. Wala tayong utang sa mga dayuhan. At huwag hayaan ang susunod na henerasyon na patuloy na makadena sa dayuhan. Okay? Sunod, meron na tayong dugtong pa na part. So, meron tong three part. Ito ay ang halaw ang mga pahayag sa artikulong literasing media ni Rolando B. Tolentino. Saan man magpunta ang isang tao, hindi na mawawala sa kanya ang paggamit ng teknolohiya. Mula sa laptop na mas numinipis kaya mas nagiging madali na ito ilagay sa bag, hanggang sa cellphone na maaari mo na lamang ilagay sa bulsa. Gayun din, ang mga dating malalaking stereo, karaniwan dalawa ito upang mas malinaw at malakas ang tunog kapag kinabit na sa mga telebisyon upang manood sa iba't ibang estasyon. Hanggang naging mas marami ang pakinabang ng telebisyon dahil sa smart TV na maaaring manood kapag may internet. Naisasagawa lahat ng ito dahil sa wika na naging lundayan upang maging popular ang teknolohiya sa loob ng bansa at naging susi rin ng wika upang makaapekto ang dayuhang media sa global na antas ng lipunan. So tingnan nyo dito sa unang part, introduction about teknolohiya, ang pagbabago ng teknolohiya mula doon sa isang malaking stereo na kung saan ka pa makikinig ng music hanggang nagbabago na sa cellphone, panonood na sa may internet na gamit din sa smart TV at paano din nakakatulong yung wika para mas maging effective yung teknolohiya. So, yun yung tatlong ideyang binibigyan doon dito. Next,
Napapadali rin ng teknolohiya ang pagkonekta sa social media upang malaman ang pinakabago at napapanong issue at magsaliksik ng mga impormasyon. May pagkakataon na napapatanong ang isang tao kapag hindi lubusan maisip na paano kung walang wifi? Paano kung walang data? Paano kung brownout? Minsan pa nga, nakaapekto rin sa iba ang brand na ginagamit na teknolohiya. Katulad na, kailan kaya ako magkakaroon ng bagong iPhone model? Sa katunayan, pwede lahat magkaroon ng access sa internet at makabagong teknolohiya. Ngunit may salitang pwede. Kaya may ibig sabihin, hindi pantay ang access nito dahil nakidepende pa rin sa kapasilidad ng tao na magbayad ng higit sa kanyang kakayahan. Dito pumapasok ang kulturang popular na kung saan nagiging kanasa-nasa at aspirasyon ng isang tao na magkaroon ng isang bagay at maranasan ng kinakamtam na buhay ng iba batay sa aksyon. Tandaan, hindi libre ang kulturang popular. Ngunit maaaring gumawa ng paraan ng isang individual upang makamtan ito. So yan mga kamakita nyo, again, teknolohiya pa rin. Pinaka-highlight dito, no, dami mong tanong, no, paano pag walang internet? Anong mangyayari sa'yo kapag hindi ka nakahawak ng cellphone at iba pa? At pwede mong ma-access lahat ng to. Pwede kang magkaroon ng iba't ibang model ng phone, pero may pwede. Ibig sabihin, hindi pantay yung access na yon. Dito papasok nga daw yung kulturang popular. Third, ay, may dalawang nagpapagalaw sa gampanin ng media. Ang dahilan ng isang individual upang tumpangkilik at gampanin ng mga at ang gampanin ng mga korporasyon o kapitalista. Okay? Una, malaking salik ang mga nakikita at napapanood ng mga tao upang masabi niya sa kanyang sarili kung kailangan ko ba ito o nagbibigay lamang ba ito sa akin ng panandaliang saya. Hindi may iwasan na maakit ang isang individual dahil sa mga produktong karaniwang natatamasa ng karamihan at ang epekto ng pag-iendorso ng mga hinahangaang artista upang hikayatin silang bumili. Ikalawa, kumikita ng bilyones sa mga kapitalista dahil sa afirmasyon at pagtanggap na nakararami dahil sa mismo ang individual ang ibinibenta sa social media, batay sa pagtangkilik na karaniwang nagsisimula sa pag-like, share at comments, hanggang sa pag-post na ginagamit ng naturang produkto. Sa kabuuan, masasabi na walang mali sa pagtangkilik sa mga produktong nagbibigay lugod sa atin, ngunit laging isaisip ang tunay na motibo upang mahumaling sa mga nakikita, nababasa o napapanood. So, yan ang pangalawa. So, kinilala naman dito yung mga tumatangkilik, yung consumer, at syempre yung mga mismong korporasyon. Okay? So, ayan na. Sunod na tayo sa sunod na question. Anong uri ng pagpapaliwanag ang ginamit ng may akda? Sige, ano ba to? A, panghihikayat. Hinihikayat ka ba? B, informatibo. C, argumentatibo. O B, informatibo. C, argumentatibo. At D, deskriptibo. Sige, ang pinakatamang sagot po ay yes, informatibo. A, hindi ka hinihikayat. Walang ganong paraan. Argument, wala ding argument. Pwedeng gamitin mong argument ang teknolohiya pero hindi yun ang pinapakita ng text. Deskriptibo, pwede siyang i-describe pero tandaan nyo, ang pinakamalapit na ay informatibo ang paraan. Kasi deskriptibo, mas nilalarawan mo na siya. Halimbawa, magiging statement kapag dinedescribe mo na ng very specific yung use ng technology. Okay? Parang ganoon. Dinedescribe mo na, pero hindi dito. In-inform mo lang sila. Okay? Ano yung pagbabagong nangyayari? So, sunod. So, ikalawa, ano ang hindi positibong epekto ng paggamit ng teknolohiya? A, paghahati ng antas sa lipunan, pagsasaliksik ng impormasyon, pakikipag-ugnayan sa ibang tao, madaling magamit o accessible sa mga tao. Okay? Una, ang sagot, A. B, well, positibo po ito, pagsasaliksik ng impormasyon. C, pakikipag-ugnayan naman sa ibang tao. D, madaling magamit o accessible sa mga tao. Yun, tama yun. Mga positibo naman yun. Hindi positibo yung paghahati ng antas sa lipunan. Pero yun yung sad reality, no? Na dahil sa technology, nahahati yung antas sa lipunan na meron tayo.
Okay? Tama, that's true. Anong iba pang maaaring kahulugan ng kulturang popular batay sa pahayag? A. Maaaring maranasan lahat ng tao. B. Higitan ng nakasanayang kultura. D. Nagpaparamdam ng kulang at sobra sa atin. Okay? Okay. So, ang kulturang popular, um, ang maari siyang maranasan lahat ng tao. Pwede, pero may pagkakataon hindi pa rin eh. Kasi halimbawa, yung teknolohiya, merong ibang bahagi talaga ng, may mga iba pa rin mga Pilipino, lalo na yung nakatira talaga sa libliban, na hindi pa rin nararanasan to. 'Di ba? Yung mga nandun talaga sa mga malalayong lugar. So next, B, higitan ang nakasanayang kultura. Pwede. Oo, pero hindi yan ang pinaka-focus. Nagbibigay ng realistikong pamantayan. Ito very obvious. Hindi siya nagbibigay ng realistikong pamantayan. Actually nga, nagpaparamdam nga siya sa'yo na merong kulang at sobra sa atin. O, yun yung pakiramdam sa kulturang popular. Next. Okay, okay na tayo dito, no? At 51, paano nilarawan ng mga consumer o tumatangkilik? Ang sagot, nalilimitahan ang kanyang sarili batay sa sosyal na pangyayari. Um, Parang hindi naman, o wala namang ganong mga focus kasi hindi nga siya na pinakati nakikita doon. May hangarin na tulungan ng mga kapitalista. Wala siyang ganon, no? Hindi naman niya yun ang pinaka-focus niya eh, 'di ba? Next, handang magpasakop sa lipunan batay sa tinatangkilik na produkto. Hindi naman din yun ang pinapakita doon. At di may layang magdesisyon batid sa kanyang nakikita at obserbasyon. So, ang pinakatamang sagot dito ay D. No, very lapit, no? May mga ganito na parang parang medyo confusing. So, tatanggalin na natin yung B. Kasi wala naman siyang goal na tulungan yung kapitalista na mas kumita. Hindi yun ang nakita natin dito. A, nalilimita ng kanyang sarili batay sa sosyal na pangyayari. Hindi, hindi siya directly nalilimitahan. Kasi, pwede, pero kung papansinin nyo, mas yung A, pwede siyang i-under pa doon sa D. May laya pa rin siyang magdesisyon batay sa kanyang nakikita at obserbasyon. B, may hangarin din siya, ay C pala, doon naman tayo sa C, handang magpasakop sa lipunan batay sa tinatangkilik na produkto. Hindi naman ganun lagi na magpapasakop ka agad sa lipunan. Parang sa B, wala ka rin naman hangaring tulungan, wala ka rin hangaring magpasakop. So, yun yung mga idea dito. Next. Okay. Next naman tayo, pero ito sa number 52 to 54, may tatlong item. So, medyo malapit-lapit na rin tayo. I think meron na lang tayong tatlong sample na sa reading comprehension. Ang malaking misteryo ay ito. Bakit nagahari sa mga silid-aralan ng mga peke at komersyal na sali ng Noli at Fili? Okay? Simple lang ang sagot sapagkat ito ang kailangan ng mga estudyanteng uhaw sa karunungang pinaikli at pinagaan. At isang sintomas ito ng malubhang cancer ngayon sa pambansang edukasyon na tiyakang hindi magagamit ng dagdag na oras para sa pagtuturo ng Ingles at kahit ng formulang makabayan. Ang minadali ring pamana ni Raul Roco bago napilitang magbitiw sa DepEd. Subalit, kung lilimiin pa natin ang misteryo ay posibleng dumako tayo sa sagot na higit na makabuluhan kaysa simpleng pag-iral ng supply and demand. Itanong naman natin, bakit pinahihintulutan ng mga guro at propesor na maghari sa silid-aralan ng mga peke at komersyal na salin ng Noli at Fili? Kailangan din dito ang sagot na malayo sa bulgar na aplikasyon ng batayang simulain sa economics ang mungkahi ko ngayon. Kailangan suriin dito kung paano ba itinuturo si Rizal. Ano ba ang layunin natin kapag ipinababasa si Rizal sa mga kabataan? Bakit sa pilitang ipinababasa ang Nolet Philly sa mataas na paaralan? At kailang dumaan sa 3 unit pang P1 isang danang isang estudyante sa universidad. Okay? Um, Sige nga, sa tingin ninyo itong statement na to, totoo ba to sa inyo? No? Mga pinapabasa ba sa inyong Noli at Elfili ay mga pinaikse, pinagaan, or yung mga animated na lamang na makikita natin online?
'di ba? So, medyo totoo to. Pwede sa henerasyon natin. Sinali na lang po, pinagaan ang mga salita. And tama, no? Etong si Sir Vilhiro Almario, may point siya dito sa idea na yon. At the saddest part about this is that nasa-sacrifice yung depth nung pagkatuto doon sa Noli at Elfili. Okay? Yes, yung animated ng DepEd. Wala namang mali doon, no? May mga ganon. Pero, well, titingnan mo nga dito, na merong mga nakaka-affect din kasi siya doon yun nga, sabi niya nagiging cancer na rin sa lipunan yung ganitong ginagawa. Okay. So, ang tanong, tungkol saan ang talata? A. Metodolohiya na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng mga gawa ni Rizal. B. Tungkol kay Raul Roco bilang pagiging kalihim ng DepEd. C. Tungkol sa umiiral na sistema ng paggamit ng peke at mga kapintasang sali ng Noli at Fili at ang epekto nito sa pag-aaral ng mga gawa ni Rizal. D. Ang ginawa ng mga kapitalista para kumita sa mga panitika na pinapabasa sa mga mag-aaral. Okay. Okay, ang tamang sagot po dito ay C. O, litaw na litaw siya doon na sinabi sa teksto. Binanggit ang metodolohiya. Yung metodolohiya nga, yung paraan ng pagtututo na which nga yung sinasabi nyo, animation, pinagaan yung salita. Si Raul Roco, dati siyang DepEd secretary. At D, pwede yung D, pero ang pinaka tamang sagot ay C. Kasi yung si D kasi kapitalista para kumita. Parang hindi pa rin siya pinaka-align doon sa topic. Okay? Next. Ito naman, may mga ganitong pagkakataon. Kikilalanin mo yung tono ng pagkakasulat ng may akda. So, paano yung tono yung pagkakasulat ng may akda? Sige nga. A. Panlilibak. B. Pagkatuwa. C. Pagkatakot. D. Pagkalungkot. So, ano yung obvious dito na i-eliminate ninyo? Yung iba yung tunog. Yes, B, of course. Kasi pagkatuwa ay positibo. Hindi siya natutuwa, no? So, doon tayo sa A, pwede, nanlilibak siya. No, sinasabi niya yung mali. Nanlilibak ka talaga. Parang kinukutya, no? Nagsasabi ka, mockery din yung paraan. Okay? Mhm. C, pagkatakot, no? Pagkatakot, hindi naman siya ganun. Ang tapang niya nga eh. Oh, pwede kang matakot sa nangyayari na ganito yung paraan ng pagtuturo, pero yung sounds ng pagkakasulat niya, hindi siya natatakot. Pagkalungkot, hindi siya nalulungkot. Mas firm siya doon sa words ng pagkakasabi niya. So, mas nakita mo panlilibak. Kasi halimbawa, nung pinaliwanag niya yung dating Deputy Secretary na si ah, Raul Roco, hindi siya nalulungkot sa taong yon, hindi siya natatakot sa taong yon, kinukutya niya yung taong yon. Okay? Okay? Mockery. Mm-mm. Pinuput mo into shame yung isang tao. Yan. Yes. So, yun yung ano. So, eto din, no, medyo naguluhan kayo. Lalo po yung panlilibak. Ganyan. Pagka hindi mo alam, sa yari ka dito, pag hindi mo alam, baka o natatakot. Kaya, pag medyo matapang-tapang ka sa entrance exam, sige, A, no? Pero pag hindi ka matapang-tapang, tapos hindi mo alam yung ano, baka mag-end up ka sa C or D. Di ba? O feel the words. O follow your instinct. Sabi nga nila. Oh, yes, nagdi ka kasi hindi mo alam panlilibak. Kasi nga, hindi mo kinakabahan ka. Okay? Oo. Pero kung matapang-tapang ka na, hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot. Ang tapang niya nga. Hindi din naman siya nalulungkot. Di ba? Yes, tama. Mag-aral ka talaga ng vocabulary. Totoo yan. Manood-nood ka, ganyan. Yung simple lang manood ka, ang dami na po ngayon. Kakalabas lang nga ng Malyari eh. O yan, anuhin ninyo yan? Kumbursa. Okay? Ay, oo nga, no? Oo. Sunod. Anong hindi katumbas sa opinyon ng manunulat sa pahayag? A. Negatibo ang tingin ng manunulat sa mga mag-aaral na mas pinipili ang mga sali na pinaikli at pinagaan. Oo, medyo A, tama. Oo, kasi hindi katumbas ha.
B. Hindi dapat pahintulutan ng mga guro at propesor na maghari sa silid-aralan ng mga peke at komersyal na sali ng Noli at Fili. Yes, yan din yung stand niya. Pinapakita niya dito. C. Matuturing na cancer sa lipunan ang kawalan ng sapat na pagpapahalaga sa dalawang nobela ni Rizal ng larangan ng edukasyon sa bansa. Tama. Cancer. Pag sinabi mong cancer, sakit sa lipunan yan ha. Okay, nakamamatay. D. Sang-ayon ng manunulat sa pag-iral ng supply at demand sa pagpili ng mga paaralan sa gagamiting salin ng noli at pili. So, very obvious. Yung word pa lang, kung pagka nakita mo, isang ayon, basahin ko nga to. Okay, pagka nakita mo na yun, pwede na. 'Di ba? Pero syempre, titingnan mo pa rin yung iba. Kaya ngayon nga lang, sabi ko nga, time consuming po tayo sa UPCAT, kaya kailangan po tayo ng diskarte doon. So, kaya practice. Okay, ito naman si Ricky Lee. Oh, may sinabi siyang pahayag. Ito, graduating na kayo, no? Maganda tong ano niya. Minsan pakinggan nyo. Kahit pakinggan nyo, merong libro niya, tapos meron din siyang video niya. Kulang na silya ni Ricky Lee. Sinabi niya yun nung graduation niya. At kahit mabigo ka, huwag kang mag-alala. Hindi yan ang sukatan ng worth mo bilang tao. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan labanan ang sarili mo o pantayan ng iba. You are never worthless. You just be yourself. Langoy lang ng langoy, lipad lang. Bawat graduation ay pag-iwan kaya lumayas ka. Putulin mo ang tali, iwanan mo ang nakagawian, pumalaot ka. Huwag kang matakot magkamali. Di baling malunod, di baling mahulog. Kapag bumagsak ka, doon mo mas mahanap ang sarili mo. Sa paulit-ulit na pagkabigo ay mas matututo ka. Para kang sinusulat na nobela na kailangan paulit-ulit na i-revise hanggang sa kuminang. Okay? Grateful padadanas niyan. Okay, pinaprepare ko na pala kayo. Sorry naman. Okay, nalito. Ano ang nangingibabaw na emosyon sa tula? Ayan. Okay, ano yung, i-eliminate nyo agad, automatic, tatanggalin. Yung yes, D, kasi negatibo, no? Karuwagan, hindi naman karuwagan yun, no? O, C, kapayapaan. Parang hindi naman tungkol sa kapayapaan yung sinasabi niya, no? Parang wala naman siyang tungkol sa bayan, no? Tungkol to sa sarili, no? Pagmamahal, pwede naman, no? Pagmamahal. Pero, ang lawak, no? Pagmamahal. Pero mas nakikita dito, ano? Ay, pag-asa. Kasi parang sinasabi mo, langoy ka lang ng langoy. Lipad ka lang lang. Yes, love yourself. 'Di ba? Ganon, no? Parang may ganong idea. Yes, pag-asa. Yes, yun. Pag-asa, ups and down. Hindi lang naman siya tungkol lang sa pagmamahal lang, 'di ba? Na inakita doon. Yung pagmamahal mo na yon, paano nagmamahal ka nga, pero yung pagmamahal na yon ay hindi din nagpapakita ng pag-asa, 'di ba? Yung mga ganong idea. Sunod, alin sa sumusunod ang ipinangwatig ng may akda? A. Umasa sa iba para maging matugumpay. B. Kailangan magpatuloy sa kabila ng agos ng buhay. C. Nagiging batayan ng pagkabigo ng ating pagkatao. D. Walang magandang maidudulot ang magpatuloy sa buhay. O ito naman, medyo obvious naman po. Tapos, pagka nasagot mo kanina yung pag-asa, malalaman mo rin na ito din, kailangan magpatuloy ka lang sa kabila ng agos ng buhay. No, wag kang umasa sa iba. Wag mong gawing batayan ng pagkabigo mo. Hindi totoo yan na walang magandang maidudulot. Okay? Patuloy at patuloy. Kaya nga, di ba sabi niya, langoy lang ng langoy. Pagtamad. Oo, pagtamad. Pero hindi po yun yung layunin. Ano, hindi din yun ang layunin ng entrance test na to. Sunod. Okay. Ito medyo mahaba po I think ito na yung huli natin. Sige. Ito ay tungkol sa kalagayan ng kababaihan bago ang panahon ng Kastila. Mapapatunayan na ang sinaunang kababaihan sa Pilipinas ay pinagkalooban ng mataas na pagtingin ng lipunan. Sila ay higit na nagtamo ng kalayaan at itunuring na walang pagkakaiba at pantay sa mga kalalakihan. Mayroon din silang mga karapatang sibil at karapatang pangmamamayan. Totoo ring sila ay nagkaroon ng pagkakataong makilahok sa mga kalakarang panlipuran at pang-ekonomiya na hindi napipigil ang mga pagkukunwaring pilit na ipinalulon ng kulturang Kastila sa ating kasalukuyang pamumuhay. Mula sa masusing pag-aaral ni Teresita Infante ukol sa mga kababaihan ng bansa noong unang panahon,
at mga kababaihan ng liping minorya ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa kinalalagyan ng kababaihan sa mag-anak na Pilipino bago dumating ang mga Kastila ay mapaghihinuho sa mabubuong konklusyon ng author. Magkasunod yung ano na yan yung paragraph na yan, hindi talaga siya hati. Baka kasi malito kayo eh. Ayan, magkasunod yan. Ito yung tatlo. Ang mga sinuunang Pilipino at ang mga di binyagang Kristiyanong bumubuo sa mga mamamayang minorya ay pantayang pagtingin sa kanilang supling na lalaki at supling na babae. Sunod, ang mga sinuunang magulang na Pilipino ay pantay at walang kinikilingan sa pamamahagi ng kanilang ari-arian sa bawat supling na babae at supling na lalaki, na ang pangunahing isinasang-alang-alang ay ang pagkapanganay at pagkahilihitimo ng kanilang mga anak. Ikatlo, bawat bata sa pamilya, lalaki man o babae ay sinanay sa paggawa, bagamat natatangi ang tungkuling naaatang sa batang babae. Sapat ang mga tanda na ang kababaihan sa larangan ng relihiyon, pangangalakal o agrikultura ay may higit na kalayaan sa pagkilos noong bagong dumating ang mga Kastila. Ikinalungkot ng mga misyonaryong Kastila ang mga hedonistang paganong gawin ng babae. Sa pamayari ng mga Kastila sa pulo, unti-unting naglaho ang mga kalayaang handog ng tradisyon sa kababaihan na nauwi sa mababang pagkilala sa kanilang ng lipunan. Okay? So, yan ang pinaka-konteksto niya. No? Pinapakita ang mataas na pagtingin ng kababaihan bago dumating ang Kastila. So, anong pangunahing ideya? Nasabi. Ang mataas na pagtingin na may kapantay ng pagturing sa kalalakihan na makibahagi sa karapatang mamamayan. B. Ang katangi-tanging pagtingin sa matatandang kalalakihan na nakalalamang sa lahat ng mamamayan upang magdesisyon sa kanilang pamumuhay. C. Ang pagdating ng mga Kastila para tulungan ng mga Pilipino na mas lalong umasenso sa kanilang kalagayang panlipunan. At D. Ang masalimuot na pinagdaanan ng mga kababaihan sa pamamahala ng mga Kastila kaya tuluyang nabago ang pamaraan ng pamumuhay. Ang sagot, okay. So, bago tayo magpatuloy, so sino dito, ano dito yung hindi totoo? Anong letra yung hindi totoo? Yes, okay. C, doon muna tayo sa pati ng mga Kastila para tulungan ng mga Pilipino. Hindi yon. Ang katangi-tanging pagtingin, tama din sa matatandang kalalakihan. Nangyari na to nung sa panahon na ng Kastila. Pero dun sa context, wala pang ganyan. Okay? Oo, tama. Di ang mas na pinagdaanan ng mga kababaihan, tama na nangyari to. Pero mas malaking part ng context ay ang A. Okay? Yes, dahil pre-colonial period po ito. Tama. So, kung binanggit niya lang yon, part lang, mga one sentence lang, 1 to 2. So, sunod, ano ang hindi kinakalagyan ng kababaihan sa mag-anak na Pilipino bago dumating ang mga Kastila? Masalimuot, parang pinakamadilim, darkness, part of your life. Ganyan. Okay. A. Pantay ang pagtingin sa kanilang supling na lalaki at supling na babae. B. Ito, obvious na siya. Parang binigay na dun yung sagot, no? Pipiliin mo na lang. Pantay at walang kinikilingan sa pamamahagi ng kanilang ari-arian sa bawat supling na babae at supling na lalaki. C. Bawat bata sa pamilya, lalaki man o babae, ay sinasanay sa anumang paggawa. D. Mas pinahalagan ang bunsong anak at may nakaatang na tiyak na gawain sa batang lalaki. Walang nangyaring ganito. D. Okay? Di ko na kaya. Okay? Walang ganoon. Yung A at B and C, talagang nakalahad siya sa pahayag. Sunod. Saang talata makikita ang pagbabago ng silpi sa lipunan ng sinuunang kababaihan? Ito. Yes. Una, ikalawa, ikatlo, ikapito. Makikita sa ikatlo. Kasi yung una at ikalawa, hinighlight doon yung pagtingin, mataas na pagtingin sa mga kababaihan. Yes. Pero pagdating sa, wala naman tayong ikapitong talata, panggulo ko lamang yan. So, automatic, eliminate that part. Doon lang kayo sa A and B and C. Okay? At ito pa, bakit mahalaga pag-usapan ng paksa sa kasalukuyang panahon? Sige, naisip nyo lang, no? Parang ano lang siya, anong pwede mga context na makita dito?
A. Upang iwasan ang diskriminasyon sa trabaho dahil lamang sa kasarian. B. Upang patuloy na pagtuunan ng pagkakaroon ng panganay na lalaki. C. Para sa kalayaan na magsalita at makilahok ng anumang kasarian sa isyong panlipunan. D. Para bigyan ng pantay ng pagtingin sa loob pa lamang ng pamamahay ang kababaihan. Ito ay yes. B ang sagot. Hindi naman yung tinitingnan natin yung panganay na lalaki. So, tinitingnan nyo dito sa questions, no? Hindi lang siya about babae, no? Meron gender for all. Part din dyan yung LGBTQ. So, kahit ano pa yan ng gender, pwede nating ipasok dito. Okay? So, gets naman? May questions bago tayo mag-proceed? So, wala na. Okay. So, tapos na tayo sa ating discussion. Oh, yes. Happy Pride Month, guys, para sa mga bahagi ng LGBTQ+. Okay. May free asset review din po kayo. Galing. Thank you. Maraming salamat sa ano. Oo. Pag nag maging prof. Charot. Okay. Sige. Panoorin niyo muna tong video natin. Grabe, sobrang dami natin, no, na na-discuss for tonight. And I hope nag-enjoy kayo and sana din marami nakapag-share ng live stream natin or ng webinar session today para mas marami pang matuto and makakita ng mga na-discuss ng ating instructors na kasama for tonight. Okay? So, if ever na you're wondering kung paano po sumali sa K-pop learning or paano ba mag-enroll, all you have to do is to scan the QR code and you can already enroll. Okay? That's for only 3,999 pesos. So, na-mention natin kanina no, nung intro ng live na kapag traditional kasi na review program, 15,000 pesos ang nagagastos ng isang estudyante. Pero now, with Kipap, yan. So, nag-adjust tayo based on needs ng mga students. And syempre, gusto talaga namin kayo matuto and matulungan. So, from 5,999 na original price natin, naka-promo po tayo ngayon. Okay, so scan nyo lang yung QR code, punta lang kayo sa link natin, and you can already enroll. You can learn at your own pace. Meron tayong replayable na mga lecture videos. We also have elite lineup of instructors. Bukod sa mga nakasama nyo sa webinar sessions, ayan, meron po tayong mga instructors na pwede nyo mapanood. And affordable ang price natin. Materials are created by the best. So if ever gusto nyo kaming i-recommend sa mga friends nyo, feel free to share this live stream. Follow us on our social media channels. Baka naman pwedeng mag-request. Follow us here on Facebook and also on Instagram. That is at Kipap Sets Review. Have a nice evening, guys. Thank you for joining us. Okay, thank you everyone. Pero I think before we end, kailangan ba natin mag-picture muna? Tama po ba? Or okay na po tayo? Sige. Okay na po. Sige, picture Recording muna. stopped. Picture daw muna. So, pwedeng magbukas ng webcam ang lahat. Ayan. Sige.